basin. Mga bahain talaga. Pero nagtataka po ang Pangulo natin dahil bakit ang daming flood control sa Sorsogon samantalang merong lugar sa Bicol na talagang bahain. Pero hindi ginastusan ng ganun kadaming flood control projects. Kaya nagtataka po dito ang Pangulo natin. At isa po ito ngayon sa pinaiimbestigahan ng ating Pangulo. No? So, yan nga mga kaibigan, no? Of 44 projects sa Sorsogon, 36 ay sa first district. Political hacienda ng pamilyang Escudero mula pa 1987. Tingnan niyo mga kaibigan na, tingnan niyo. Sabi ko na nga ba itong Marcos administration, marami talagang mahuhukay ito eh. Maraming mahuhukay na mga katiwalian, mga pati maraming lalantad dito na mga politiko, na mga tiwali. Kasi yung Pangulo natin, gusto niyang labanan ang korupsyon. Kaya marami talaga dito ngayon, no, sa gobyerno, marami talaga dito ang matatamaan ng ginagawa ng Pangulo natin. Eh, sabi naman ng Pangulo natin, ay kung kahit kaalyado kita, kung korap ka, eh hindi na kita kaalyado. Ba? So, eto mga kaibigan, ito ba ang dahilan kung bakit si Chis Escudero ay kumakampi sa mga Duterte? Dahil alam niya na ang mga Duterte ay hindi sila mahigpit pagdating sa korupsyon. At alam niya na ang mga Duterte ay wala, lang yung tinotolerate kapag may korupsyon, no-tolerate lang nila. Basta, mga kaibigan, ito ba ang dahilan kaya dumidikit siya sa mga Duterte? Dahil alam niya na ito ang makakapagpasalba sa kanya? Dahil kapag nga naman si Sara Duterte ay naging Pangulo ng Pilipinas, hindi nga naman siya maiimbestigahan dito sa mga flood control na ito. Diba? So nagtatanong tayo dito mga kaibigan, no? So kita niyo 54 projects sa Sorsogon, 36 ay nasa first district. So ibig sabihin mga kaibigan, ilan lang ang natira sa ibang distrito? Lahat napunta sa Sorsogon. Ganyan ka takaw. Ganyan ka takaw. Si Chis Squid Caldero. Grabe no mga kaibigan. No? So ano pa dito? This, ayan na, dynasty plus deals, yan, equals danger. 4 decades na nilang hawak ang kanilang distrito. Kita nyo 4 decades na hawak nila ang Sorsogon, first district. Ngayon, may dagdag na bilyon sa government projects na bumagsak sa kanilang teritoryo. No? So, transparency, mga kaibigan, no? Transparency, contrast. No? So, si Chis Escudero versus Martin. Yan. Noon, sinisisi at sinisiraan si Speaker Martin Romualdez na siya daw ang hadlang sa mga batas at transparency sa budget. Pero ngayon, siya mismo ang nagbukas ng BICAM, no? Si Speaker Martin mismo ang nagbukas ng BICAM sa masusing pagsusuri at public scrutiny. Isang hakbang na nagpapakita na may leader na handang ipasilip ang proseso sa budget deliberations, no? Samantalang sa kampo naman ni Chis, ang daming project, connections at donor ties na ayaw pag-usapan. Diba? Yan po ang nangyari, no? So, tingnan nga natin itong itong post ng Inquirer. Billions for flood control, unanswered questions behind Senate's 142 billion BICAM insertions.
So ayaw po sagutin ni Chis Escudero, no? Manila, Philippines, a monsoon rains battered much of the country this month, including Bulacan, where rivers again overflow the floodwaters rose fast. So mga kaibigan, no? So dito nakita natin yung insertion, no? Ayon po sa Vera Files, yung insertion po dito ni Chis Escudero, 142 billion, no? At ito sa 103-page document na kung saan dito yung inaakusahan, no? Si Chis Escudero, ipinapakita dito yung mga allocations na dinagdag ng Senate President Chis Escudero at ng iba pang mga lawmakers during bicameral budget. Ang sabi nga mga kaibigan, ang BICAM, ang nasusunod dyan ay ang may kapangyarihan dyan ay ang Senate President at yung iba pang mga senador na kasama sa BICAM. Kasi tapos na yung paggawa ng budget ng mga kongresista tapos na sila doon Naayos na nila yun So dito na, BICAM na. Ang may control po ng BICAM ay ang Senado, hindi ang Kongreso. No? So, ayan mga kaibigan, pero napakarami. Ito yung mga top BICAM insertions by Senate President Chis Escudero. Bulacan, ito po Bulacan, 12 billion 84 million and 500,000, no? Sa Sorsogon naman, 9 billion and 136 million. Mindoro, 8 billion and 366 million and 333,000. Batangas naman, 7 billion and 322 million and 400,000. Sa Davao naman, 7 billion and 213 million and 500,000. Misamis Oriental, 6 billion 529 million and 999,000. Grabe, no? Quezon Province, 5 billion and 914 million and 827,000. Cavite, 5 billion 623 million and 500,000. Valenzuela City, 4 billion 251 million and 800,000. Cebu, 4 billion and 68 million and 33,000. Grabe mga kaibigan. So ito po ang mga insertion, no, ni Chis Escudero. At umaangal pa nga siya. Ang sabi po niya, napakaliit lang naman daw. Napakaliit lang daw ng insertion na yan. Sabi po niya Para sa kanya, maliit pa yan. Pero para sa ating mga Pilipino, napakalaki po niyan, no? So, eto na mga kaibigan, no? Ngayon ay magbubukas po, no, ang BICAM sa masusing pagsusuri at public scrutiny dahil ito po ang isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez, no? Isang hakbang para ipakita at ipasilip ang proseso, no? Yan po ang maganda. Ngayon, no, dahil yan po talagang sinusulong ni Speaker Martin Romualdez, no? So, ito pa mga kaibigan, no? Kahit sabihin pang legal, no, ang optics ng patungkol dito sa mga flood control, terrible pa rin, it's terrible, no? Isang Senate President, political dynasty, at may bilyong kontrata mula sa top donor niya, no? At mga kaibigan, habang may leader na gaya ni Speaker Martin Romualdez naman na binubuksan ang pinto sa Kongreso, may iba na tila ayaw, no? Ayaw po sa ginagawa ni Speaker Martin dahil baka nga naman mabuko ang kanilang mga ginagawa sa closed door. Yan, di ba mga kaibigan, no? So, eto guys, no, sana ay talagang makita ng ating Pangulo yung tunay na mga nangyari dito at mapanagot ang lahat po ng mga may kasalanan. Dahil ang pera po ng taong bayan ay hindi po natin
basta-basta yan na nakukuha. Tayo po ay nagtatrabaho, dugo, pawis, at time. Talagang nagsisikap tayo para makapagtrabaho, makapagbayad ng mga taxes. Pagkatapos merong mga politiko na nanakawin lang itong pera ng bayan. So mga kaibigan, sana po ay mapabilis, no, yung pag-iimbestiga nito. Ang sabi nga po ng Pangulo natin, mga kaibigan, kasi may nagtanong, maglabas daw ng mga pangalan. Sabi ng Pangulo natin, bubusisiing mabuti, titingnan mabuti yung mga ebidensya bago maglabas ng pangalan, kasi ayaw din po ng Pangulo natin na mangyari yung mga nakaraang administrasyon na walang due process, na nagda-drop ng mga pangalan, pero at the end of the day, nalalaman na hindi naman pala sila sangkot. No? Kumbaga, napaka-irresponsable ng nakaraang administrasyon. Dinadrop yung pangalan, nasisira ang mga reputasyon ng mga politiko na yan, ang kanilang pamilya, nabubuli ang kanilang mga anak, nai-stress, nadidepress dahil binubuli, pero at the end of the day, hindi pala sila kasama. Kaya ayaw po ng Pangulo natin na mangyari yan. Gusto po ng Pangulo natin ay maging patas at ayaw po niya na mag-drop ng mga pangalan hanggat hindi sigurado na sila talaga ay sangkot. No? So yan po ang maganda sa Marcos administration, dahil ang Pangulo po natin ay talagang merong transparency. Diba? Yan. Totoo po, no? Yan. Sabi ni Artsen Fashion ko, takot si PBBM kasi dawit yung pinsan niya. Sa pagkakaalam ko ha, wala namang construction business si Speaker. Ang pagkakaalam ko, ang mga business ni Speaker ay patungkol sa mining at saka sa media station. Wala siyang construction na business. Diba? Huwag fake news. Mahilig kayo sa fake news, mga DBS. Kaya naman, yung mga mukha nyo, mukha din kayong mga fake news. No? Yan. Diba? So mga kaibigan, bago tayo magtapos, Martin Romualdez for President 2028. Yan. So kinakampanya ko na po sa inyo si Speaker Martin Romualdez for President 2028. Ngayon pa lang ay kinakampanya ko na siya sa inyo. No? Martin Romualdez for President 2028. Kahit hindi pa siya nagbibigay ng intensyon na siya ay tatakbo, pero kinakampanya ko na siya sa inyo. Martin Romualdez po tayo sa susunod na halalan 2028. May tapang, may paninindigan, galit sa korupsyon, at may tunay na malasakit at pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. At siya po ang magtutuloy ng lahat ng mga sinimulan ng ating Pangulong BBM. Kaya mga kaibigan, pagdating ng 2028, Martin Romualdez for President. Diba? Inggit na naman ang mga DDS, inggit na naman sila. Inggit. No? Inggit. Yan. Basahin po natin yung privilege speech bago tayo, privilege speech ni Leila de Lima. Ano kayong sinabi ni Leila de Lima? No? So, tingnan po natin mga kaibigan na meron po dito ang privilege speech si Leila de Lima. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi niya sa kanyang privilege speech. No? Okay. Representative Leila M. de Lima, privilege speech, August 11, 2025. The House of Representatives as an institution will not flinch in holding officials to account
and in defending the Constitution. Mr. Speaker, as part of the minority, at katulad po ng ating minority leader, Honorable Marcelino Libanan, karapatan ko at tungkulin kong manindigan para sa ating institusyon. I rise today to defend the honor and constitutional mandate of this House amid the controversy over the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. I was not part of the House yet when the articles of impeachment were filed on February 5, 2025 by more than one-third of the House membership. At that time, I served as a spokesperson of one of the groups. The first group that lodged an impeachment complaint earlier in December. Like many Filipinos,